Samantala, puntahan naman natin mga kapatid ang mga balita po sa Metro Manila. Natagpo ang patay at wala ng binti ang isang lalaki sa Bagong Silang, Caloocan. Kinilala po ang biktima na si Michael Dolina na kilala rin bilang si Allison Harper Shalani. Sa loob nga ng cooler natagpuan ang bahagi ng biktima. Sa tansya ng mga pulis, nasa 3 araw ng patay ang biktima. Hindi kalayuan ang tirahan ng biktima sa bahay kung saan siya natagpo ang patay. Palaisipan sa mga otoridad kung anong dahilan ng pagpunta niya roon. May mga person of interest na rin ang mga pulis, kabilang ang lalaking tattoo artist na nakatira sa bahay kung saan natagpuan ang biktima. Posible rin daw na 2 hanggang 3 mga salarin. Patuloy pa ang paghanap ng mga otoridad sa mga nasa likod ng pagpatay at maging sa pagtukoy sa kanilang motibo. Pinasabugan naman ng bomba ang sasakyan ng Philippine Star photojournalist na si Michael Vargas sa Barangay Pinyahan dyan po sa Quezon City. Una raw nakarinig si Vargas na may dumating na isang motorsiklo. Sinundan naman niya ng malakas na pagsabog, wala namang napaulat na nasaktan sa insidente. Sa pag-review ng mga CCTV, 2 lalaki nakitang nagtanim ng improvised explosive device sa sasakyan ni Vargas. Iniimbestigahan ang pagkakakilanlan ng mga nagtanim ng bomba. Ang hinalangan ni Vargas may kinalaman sa kanyang trabaho bilang isang photojournalist ang nasabing krimen. Nagdaos naman po ng panalangin ang mga Katolikong Pinoy sa Manila Cathedral para po sa paggaling ng Santo Papa. Bukod sa mga deboto at pari, nag-alay ng dasal ang ilang estudyante para sa Santo Papa. Sa pinakahuling pahayag ng Vatican, nananatiling kritikal ang kondisyon ni Pope Francis. Sa kabila naman niya, nananatili raw alerto ang Santo Papa at nagpapalipas ng araw sa kanyang armchair. Mas nakararamdam daw siya ng pagod kumpara noong nakaraang araw o mga nakaraang araw.